Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sapagkat ngayon pong unang Miyerkules ng gabi ng June ay magkakasama tayo upang atin pong purihin ang Panginoon sa kabutihan niya, sa mga pagpapala na wala niyang sawang pinagkakaloob sa atin, sa kalakasan at kagalingan ng ating pong mga pangangatawan. At ito rin po ay pinagkaloob sa atin na pagkakataon ng Panginoon para muling pag-aralan at patuloy na pag-aralan ang kanyang salita. At ito rin po ay pagkakataon para may panalangin natin ang atin pong mga kapatiran. Gaya po ng sabi ko last week, tayo po ay nasa kalagitnaan na ng taong 2024. At nawa ang bawat isa ay mas lalong napapalapit, mas lalong lumalalim ang pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Sa patuloy na atin pong pag-aaral ng kanyang salita, sa patuloy po na ating pananalangin, pagtawag sa atin pong Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, let's open our Bibles in the book of 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7. 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7. Ang sabi po dito, I thank God whom I serve as my forefathers did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa pagkakataon, sa kalayaan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sapagkat muli naming bubuksan ang inyong salita. Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan ito, maintindihan ito, ma-appreciate ito, at maisagawa namin sa amin pong buhay. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin itong mga pictures ng mga animals na ito at inyo pong hulaan kung ano po ang kanilang mga similarities. Okay, nakita na po ba ninyo? Ano sa inyo pong tingin ang pagkakapare-pareho ng iba't ibang mga animals na ito? Okay? So, sila po ay yung mga tinatawag na endangered species dito po sa Pilipinas. Pag sinabing endangered species, ito yung malapit ng mawala na mga klase ng hayop, no? Sapagkat marahil nasira na yung kanilang mga tahanan, no po? Dahil sa development na nangyayari sa atin pong kapaligiran. Ano po, yung mga bundok, yung mga kagubatan ay kinakalbo na, no? Ginagawang golf courses, pinapatayuan ng mga condos, at marami pa pong iba. Ilan lang daw po yun sa mga dahilan kung bakit ang mga animals na ito ay malapit ng maubos at malapit ng mawala. Alam niyo po ba mga kapatid, maging sa atin pong Christian life, maging sa atin pong church life, ay mayroon din po mga endangered species na. Okay? Hindi ko po alam kung ito inyong napapansin. Pero, paunti na po ng paunti ang nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. For sure, marami pong gustong maglingkod sa Panginoon, maraming nakakapagsimula na maglingkod sa Panginoon. But the problem is, they cannot remain serving the Lord. Yan din po ba ang issue sa inyo pong mga churches or sa inyo pong mga dinadaluhan na mga gawain? Yan din ba ang iyong struggle ngayong gabi? No? Dati kayo naglilingkod sa Panginoon, ngayon ay hindi na. Ngayon ay nakakalimutan mo na. Okay? Ayon po sa barna.com, ano po? Ito po ay isang research agency. Ang kanilang ni-research po ay ilan ang mga nag-quit ng mga manggagawa ng Panginoon sa buong mundo. At ayon po sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagsasaliksik, ay nakita nila na 2 sa 5 mga manggagawa o 5 pastor ay
gusto nang mag-quit sa ministry, no? Dahil daw po sa hirap, no? Dahil po sa division, no, sa disunity ng church. At totoo po 'yun, ano? Napakahirap talaga na pangunahan ang church na iba't iba ang mga pinanggalingan, iba't iba ang mga kinalakihan, no po? At iba-iba ang mga ugali. Tanging biyaya lang talaga ng Panginoon, karunungan, kalakasan at awa ng Panginoon ang magpapanatili, no, magpapatatag ng unity, ng pagkakaisa ng isang iglesia. Ngayong gabi mga kapatid, ito pong ating pag-aaralan ay tungkol po sa encouragement ni Apostol Pablo kay Timoteo, no po, na siya ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming mga challenges na kinakaharap niya sa church ng Ephesus. At ang panalangin ko po ngayong gabi ay makita rin po natin, no, sa atin pong mga sarili na hindi lang tayo dapat magsimula, no? Hindi lamang tayo dapat magnais maglingkod sa Panginoon, kundi dapat tuloy-tuloy tayo na naglilingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, keep serving the Lord. Keep serving the Lord. Patuloy po nating paglingkuran ang Panginoon. Kung ikaw ay dating naglilingkod at tumigil ka na, nawa itong mensaheng ito ay mag-udyok ulit sa iyo, no po, na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat dito po sa pangalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay talagang binigyan niya ng encouragement itong si Timoteo. Sinulat niya po ito noong AD 67. Ano po, malapit nang mamatay si Apostol Pablo dito. Sabi ng mga Bible scholars, in 2 weeks time, no po, ay i-execute na ito pong si Apostol Pablo. At ang pagitan po ng unang sulat niya, no, kay Timoteo at saka itong pangalawa ay 4 to 5 years. So ito pong si Timoteo, kung atin pong matatandaan yung mensahe natin last Wednesday, ay iniwan siya ni Apostol Pablo sa Ephesus, no? Na yung church ng Ephesus, si Apostol Pablo ang nag-start ng gawain na yun. Katulong niya si Timoteo for 3 years. Okay? And then pag alis ni Apostol Pablo, no, nung marinig niya na may problema dito sa Church of Ephesus, ay iniwan niya or pinapunta niya si Timoteo at siya ang ginawang leader, no po, doon sa church na yon. Ngunit maraming issues, no, na nakaharap itong si Timoteo. Isa sa mga issue ay yung kanyang edad, ano po, sapagkat ayon po sa mga Bible scholars, noong unang nagkita si Apostol Pablo at saka si Timoteo sa Lystra, siya po daw ay more or less 15 to 16 years old. And then, kung atin pong bibilangin, yung taon na magkasama si Apostol Pablo at saka si Timoteo, almost 10 years. Okay? So, kung 16 nag-start itong si Timoteo, after 10 years, no po, so marahil 26 na siya nung una siyang pinapunta sa Ephesus. At dito, possible na siya po ay 30 years old na. At nung una pong panahon, no, ang youth daw noon, ang kabataan ay between 30 to 40 years old. Kaya sa tingin ng mga tao, lalo ng mga matatanda, ito pong si Timoteo ay bata pa. At syempre, may mga tao talaga na parang ayaw na sila itinuturuan, lalo na kung mas bata ang nagtuturo sa kanila. So isa po ito sa mga issues na kinaharap ni Timoteo. At marahil nakaramdam si Timoteo ng discouragement, panghihina, no? Marahil ay gusto niya na rin mag-quit. Kaya sumulat po si Apostol Pablo para i-encourage siya na magpatuloy, lalo na at malapit na siyang mamatay. Ano po, malapit na siyang bitayin dito. Okay? Sa kanyang prayers, ano po, ay sinabi dito ni Apostol Pablo yung mga bagay na naaalala niya kay Timoteo every time na pinagpe-pray niya siya. At itong mga naalala niyang ito, no, ay ginamit niyang reminder kay Timoteo para magpatuloy sa gawain. Huwag siyang ma-discourage, huwag siyang tumigil, no, sa pagpapastor o paglilingkod doon sa church ng Ephesus. Ang una po na reminder na makikita natin, meron po tayong tatlo na makikita dito. Ang una
Apostle Paul reminded him of his genuine faith, no? Pinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na yung kanyang pananampalataya ay totoo, hindi ito peke, no? Hindi ito ningas-kugon or bukang bibig lang, kundi ito'y totoo na pananampalataya, no? Sa 10 taon na kanilang pagsasama, no, sa hirap at ginhawa, kung titingnan niyo yung mga dinaanan nila sa second and third missionary journey, ay talagang napakahirap, no? Yung totoong lingkod lang ng Panginoon, yung totoong mananampalataya lamang ang tatagal sa tindi ng mga sufferings na pinagdaanan po ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Kung babalikan natin itong verse 4 and 5, sabi dito, "Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also." So pansinin niyo yung sincere faith, no? Yung kanyang totoo na pananampalataya, na nakita niya yon sa kanyang lola na si Lois at sa kanyang nanay na si Eunice. Okay? At siguro tataka tayo, bakit hindi doon sa tatay? Kasi according sa Acts chapter 16, kung babasahin po natin yung chapter na yon, ang tatay po ni Timothy ay Greek, no po? At nung isinama ni Apostol Pablo itong si Timothy, no, para hindi siya questionin ng mga Hudyo, ay sinircumcise niya. Total, yung kanya namang mother, no, at saka yung kanyang lola ay mga Hudyo. So kumbaga, para makita na itong kasama niya ay may lahing Hudyo din na dapat pakinggan, no, dapat sundin at may karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, ang ibig sabihin ng sincere faith dito, no, nung sinabi ni Apostol Pablo na nakita niya sa kanyang lola, sa kanyang nanay at sa kanya yung genuine faith, ang ibig sabihin po noon, ang gustong ipaalam ni Apostol Pablo kay Timoteo dito ay, yung genuine faith mong yan ang klase ng pananampalataya na hindi umaayaw. Yan ang klase ng pananampalataya na nagpapatuloy. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid ngayong gabi, kung totoo tayo pong mananampalataya, kung totoong tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, tayo po ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon kahit na maraming mga pagsubok tayong makasalubong. Okay? Yun ang in-emphasize ni Apostol Pablo kay Timothy. No? You have a genuine faith. Totoo yung pagtanggap mo sa Panginoon. Totoo yung desisyon mo na maglingkod sa Kanya. At nais ko rin pong ipaalala sa bawat isa, marahil yung iba sa atin, no, nanlamig na sa atin pong pananampalataya, sa ating paglilingkod, ang ibig sabihin din po ng genuine faith dito ay, you have the strength to come back. No? Kung totoo kang Kristiyano, babalik ka sa Panginoon. Makakabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Okay po? Sa kabila ng maraming problema na nararanasan ni Timoteo, pinaalala sa kanya ni Apostol Pablo, keep on serving the Lord because your faith is genuine. At tayo rin po mga kapatid, kung na-discourage na tayo sa paglilingkod sa Kanya, parang walang nangyayari, no? Pag nag-share tayo ng gospel, walang nakikinig sa atin. Kung totoong tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, tayo po ay magtutuloy. The Lord will strengthen us. Ano po? The Lord will give us wisdom kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating sabihin sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Sapagkat hindi niya po tayo inutusan na gawin ang mga bagay na pinapagawa niya nang wala siyang provide no po ng mga resources, no? Nung pinadala ng Panginoon ang banal na Espiritu, yun po ang promise, no? Kung bakit pinadala ang banal na Espiritu, para tulungan tayo, no, nagampanan ang gawain ng Panginoon, para ituloy ang gawain ng Panginoon na hanapin ang mga nawawala, no? Hanapin ang mga naliligaw ng landas, no? At ibalik sa Panginoon. Okay? So, kumusta po ang ating pananampalataya ngayong gabi?
At kumusta rin po ba ang paglilingkod natin sa Panginoon? Kung genuine po ang ating faith, tayo po ay may kakayahan, no, sa biyaya ng Panginoon na hindi lamang magsimula kundi magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Yun po ang una, the genuine faith, no? Yun ang unang reminder ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang pangalawa, he reminded him of his gifts from God, no? Yung mga kakayahan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 6, "For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands." Okay? So dito nakatanggap po ng kakayahan si Timoteo sa pamagitan ng pagpatong ng kamay ni Apostol Pablo sa kanyang ulo. No po, nagkaroon siya ng mga kakayahang buhat sa Panginoon. Now, anong sabi niya? Anong dapat mong gawin? Ang sabi niya, fan into flame, no? Or paypayan mo hanggang siya ay maglagablab. Okay? Ano po ang ibig sabihin noon, no? Na yung kakayahan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay paypayan mo. Ang ibig sabihin po nun, una, you have to discover it, no? Alamin mo ano ang kakayahang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sapagkat, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So, ang sabi diyan, each one should use whatever gift he has received to serve others. So ang bawat isa, no, ang bawat mananampalataya, ang bawat isa na may genuine faith ay pinagkalooban ng kakayahan para gamitin sa paglilingkod sa iba. Okay? So ngayong gabi, kung totoong tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, may kakayahan na pinagkaloob sa iyo ang Panginoon. At paano mo ito mapapaglagablab? You need to discover it. Si Timoteo, ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 14, "Do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you." Okay? Ang sabi niya, do not neglect your gift. No? Huwag mong pabayaan, huwag mong kalimutan yung kakayahan mo. Ang interesting dito mga kapatid, hindi sinabi ni Apostol Pablo ano yung mga gifts, ano yung mga kakayahan ni Timoteo. At ayon po sa mga Bible scholars, hindi binanggit ito ni Apostol Pablo upang tayo na pinagkalooban din ng kakayahan ng Panginoon ay ito rin ay ating i-discover. At ang pangalawa na dapat nating gawin, we have to develop it. We have to use this gift. At yun nga, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, to serve others. Ngayong gabi, ano po ang mga kakayahan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon? Okay? Sa mga darating po na linggo ay pag-aaralan natin yung iba't ibang mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Although sa CGBC Satellite, no, taon-taon atin pong pinag-aaralan, atin pong chine-check kung ano po ang mga gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And I'm sure yung mga nag-undergo noong ng test para malaman kung ano ang mga gifts, sana ay natatandaan nyo. At hindi nyo lang natatandaan, kundi ginagamit nyo ito, no po, para paglingkuran ang bawat isa, para maglingkod sa gawain ng Panginoon. Sapagkat yan ang purpose niyan. Hindi po yan for personal use, ano po, kundi ito po ay pinagkaloob ng Panginoon para gamitin sa iba. Ang sabi pa po sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, "It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up." Okay? So dito, ang Panginoon daw ang nagbigay sa church, no, ng mga pastor, mga evangelist, mga teachers, mga apostles, mga prophets. Ano daw ang gagawin nila? To train or to prepare God's people for works of service. Okay? So, mga kapatid, gusto kong makita natin ito ngayon pong gabing ito. Maintindihan natin. Ang point ni Apostol Pablo,
Bakit sinabi niya kay Timothy to fan into flame yung gift na pinagkaloob sa kanya, at bakit niya hindi in-identify kung ano yung gift na yun? Okay? Una, para makita natin na ganun dapat ang gagawin, no? Pagka ikaw ay pinagkalooban ng kakayahan ng Panginoon, no? You fan into flame. Paglagablabin mo siya, ang ibig sabihin nun, you discover it, you develop it, and you use it, no? To serve others. At dito sa Ephesians, ang sabi niya, na kung saan dito nagpapastor si Timoteo, yung mga manggagawa na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, yan ay ibinigay sa inyo para kayo ay sanayin, para kayo ay ihanda sa paglilingkod. So, ang ibig pong sabihin, mga kapatid, sa isang church, hindi lang ang pastor, no? Hindi lang ang Bible women, hindi lang ang mga BS leaders, no, Sunday school teachers ang involved sa gawain ng Panginoon. Ang sabi dito, the body of Christ, no po, the people of God. Lahat po tayo dapat ay meron tayong pagnanais, no po, na maglingkod sa Panginoon. At yan po ang role ng mga leaders natin, to train us. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung walang training, no, sa inyo pong church, sabihin niyo po sa inyong pastor, no, ay i-train niyo ako, no. I want to serve the Lord. Okay? At ang mga manggagawa po ninyo will gladly do it, no. Talagang iti-train kayo sapagkat gaya ng sabi ko po kanina, yan po ang endangered species sa church, yung mga nanglilingkod na uubos na. At ang nakakalungkot, yung gawain ng 10 tao ay ginagawa na lang ng isa. Okay? Ayon nga sa isang manunulat. Ganun daw ang mga sitwasyon ngayon sa church. Okay? Sana dumating ang panahon na yung isang gawain, ang gagawa ay 10. No? Mabilis yun. Hindi ka pagod, hindi ka stress. No? At maganda ang resulta pagka ganun. No? Ang prayer ko po sa satellite, tayo pong lahat, no po, ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ang paalala ulit ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others also. So, sabi ni Paul kay Timothy, no, yung tinuro ko sa iyo, ituro mo sa mga faithful men na kayang magturo din ng iba. At mga kapatid, ang area kung saan siya kukuha o hahanap ng faithful men, no, na makakapagturo din ng iba ay sa Church of Ephesus. Kumbaga sa church nila. Hindi siya mag-i-import, no? Or hindi sa ibang church siya magti-train, kundi dun mismo sa church siya maghahanap ng faithful men na tuturuan niya na magturo din sa iba. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung meron pong leadership training or camp, no, sana wag po tayo mag-atubili na dumalo, no, sapagkat yan po ay ginagawa hindi para masabi lang na meron tayong ginagawa or activity, no po. Ito po ay pinag-iisipan, ginagastusan para matrain ang bawat isa, no. Hindi lamang magsimulang maglingkod, kundi magpatuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Okay po, so yun ang pangalawang pinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Don't stop serving the Lord, no? Keep serving the Lord, continue in spite of many problems, no? Many difficulties, because you have a genuine faith and you have the gifts of God. Okay? Tayo rin mga kapatid, ngayong gabing ito, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon kung totoong tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, at kung yan ay kung genuine ang ating faith, ang ibig sabihin may kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no? Ang gawin lang po natin ngayong gabi, no, ay panalangin natin that the Lord will reveal it to us, no? Ipanalangin natin na i-develop natin ito at ito ay gamitin natin para paglingkuran ang iba, no? To build each others up. Yan po ang main reason ng mga kakayahang ito.
So yun po ang makikita natin na pangalawang reminder. Ang una, genuine faith. Second, gifts from God. And then ang pangatlo, godly character. Because you have a genuine faith, gifts of God, dapat mag-manifest din ito ng godly character, no? Mamuhay ka ng may makadiyos na pag-uugali. Ang sabi niya dito sa verse 7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Okay? Tandaan natin to, nung tinanggap natin ang Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng kakayahan. Pero meron siyang hindi ibinigay. Ang hindi niya ibinigay, yung spirit of timidity. Sa ibang translation, po, sa King James, ang sabi, the spirit of fear. Yung fear po dyan, ang kahulugan ay yung cowardice, no? Or kaduwagan. Okay? At to be specific, ang ibig sabihin nun, the fear of rejection. No? So, si Timothy, no, dahil siya ay bata pa, no, nararamdaman niya ito. No? Maraming mga tao ang kume-question sa kanyang edad. Maraming mga tao ang kume-question sa kanyang karunungan. No? Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Live a godly life, no? Demonstrate a godly character. Okay? Huwag mong hayaan na hamakin ng mga tao ang iyong edad, no? Sa halip, magpakita ka ng halimbawa, no? Sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, sa iyong pagmamahal, sa iyong pananampalataya at sa iyong kalinisan, no? Yung pamumuhay mo na umiiwas sa kasalanan. Sapagkat pag yan ay lagi mong ipinapakita, then you will gain the respect, no? Pero ang paalala pa ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verses 22 to 24, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels, and the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. So, ganito dapat ang maging ugali, no, ng isang tunay na Kristiyano, na isang tunay na lingkod ng Panginoon. Huwag kang makipag-away, no? Huwag kang makipagtalo. Dapat ikaw ay may pagpapakumbaba, no? May pagmamahal, ikaw ay mabuti sa lahat, at hindi ka nagtatanim ng galit. So yun po ang pinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo para makapagpatuloy siya sa paglilingkod, no? Dahil ikaw ay may genuine faith, dahil ikaw ay may gifts of God, no? You can have and you can demonstrate godly character. Okay? So ngayong gabi mga kapatid, kumusta ang ating pong pamumuhay sa ating trabaho, sa ating pag-aaral o sa eskwelahan, sa ating family or sa ating community? No, kumusta ang ating pong character? Is it godly? Ito ba ang ipinapakita natin, no? We are an example of power, love, and self-discipline? Or meron tayong spirit of timidity or spirit of fear, no? Ayaw nating manindigan, ayaw nating ipaalam na tayo po ay Kristiyano kasi natatakot tayo. Baka tayo ay reject, baka tayo matanggal sa trabaho, baka tayo bagsak ng ating mga teachers, baka wala nang makipagkaibigan sa atin. Hindi po yan ang gustong ipaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Dahil sa tayo po ay mga mananampalataya, pinagkalooban ng biyaya, kakayahan ng Panginoon, we should live and we should show godly character. No po? At pinaalala po ito ni Apostol Pablo, no, in-emphasize niya ng maigi kay Timoteo sapagkat yun nga, malapit na siyang mamatay. So, kumbaga parang changing of the guard na ito, no? Kumbaga sabi niya, parang ipiniprepare na talaga niya si
Timoteo dito na pagka nawala na siya, kailangan magpakatatag siya, kailangan magpatuloy siya, no? Huwag siyang tumigil, no, sa paglilingkod. At ngayong gabi mga kapatid, ang mga lingkod ng Panginoon, they come and they go, no po, through different circumstances, no? Pero ang tanging mananatili lang sa bawat church, no po, na dapat nag-exist is when all the believers continuously serving the Lord. Mga kapatid, mas masarap po kung magkakasama tayo, nagkakaisa po tayo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Padalangin po natin na ma-discover natin yung ating mga gifts, no, from God. Nawa mga kapatid, sa malapit na muling pagbabalik ng Panginoon, matagpuan niya tayo na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Salamat po sa kung paano niya in-encourage si Timothy na magpatuloy na maglingkod sa kabila ng mawawala na siya at maraming problema pa siyang makakaharap. Salamat po sa pananampalataya na pinagkaloob mo, sa kakayahan at sa kakayahan din na mamuhay ng naayon po sa inyong kalooban. Lord, ang dalayan ko po sa bawat isa ay maging desire ng puso namin na maglingkod sa inyo. Ipakita mo po ang aming mga gifts. Tulungan mo kami na pagyamanin ito at gamitin namin, Panginoon, sa church upang magampanan namin ng mahusay ang aming bahagi sa church. Mag-grow ito, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Salamat po sa inyong paalaala. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Patuloy po na maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.